Ano nga ba ang pagkakaiba ng isang PWM charge controller sa isang tunay na MPPT? Ito ang dalawang klase ng charge controller na karaniwang ginagamit sa ating mga solar setup. At ano ang malaking pagkakaiba sa mga pyesa o internal components ng mga MPPT charge controller at PWM charge controller? Sa video na ito ay makikita natin ang malaking pagkakaiba sa internal components ng mga MPPT versus PWM charge controller. At sana ay matulungan kayo ng video na ito na pumili ng angkop na charge controller para sa inyong solar setup. At kung mahilig ka mag-DIY ng solar setup at bago ka pa lang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe dahil marami pa tayong video na gagawin katulad nito. Ang MPPT o Maximum Power Point Tracking Solar Charge Controller ay isang uri ng charge controller na pinakamaganda sa pag-harvest ng available power mula sa solar panel. Ang voltahe at current ng solar panel ay pabago-bago depende sa sikat ng araw at temperatura. Ang MPPT ay patuloy na hinahanap ang maximum power ng solar panel. Ibinababa nito ang voltahe ng solar panel na angkop para sa battery at pinalalakas naman ang charging current. Karaniwan, ang efficiency nito ay nasa 95 to 99%. Samantalang ang PWM charge controller naman ay mas simple ang paraan ng pagcha-charge sa battery. Direkta nitong kinukonek ang solar panel sa battery at kinukontrol lamang sa pamamagitan ng mabilis na switching on and off ng mga MOSFET para makontrol ang pagcha-charge. Kapag nagcha-charge ang PWM charge controller, ibinababa nito ang voltahe ng solar panel para tumugma sa voltahe ng battery. Pero hindi nito nagagamit ang sobrang voltahe para idagdag sa charging current. Pero may mga PWM charge controller na nile-label as MPPT charge controller. Paano natin malalaman na tunay na MPPT ang ating charge controller? Kapag binuksan natin ang ating MPPT charge controller, dapat ay may makikita tayong coil o inductor sa loob nito. Katulad nito, ang coil na ito ang isa sa pinakamahalagang pyesa ng isang MPPT charge controller. Kung wala ito, ay imposible ang pagbuboost ng charging current. Yung dami at laki ng inductor ay nakadepende sa manufacturer. Kapag naka-on ang MOSFET ng MPPT, dumadaloy ang kuryente sa inductor at nag-iimbak ito ng energy sa pamamagitan ng magnetic field. At kapag nag-off naman ang MOSFET ay hindi ka agad-agad tumitigil yung pagdaloy ng kuryente. Sa halip, dinidischarge ng inductor yung mga nakaimbak na energy sa kanya papunta doon sa battery. Dahil dyan ay tuloy-tuloy, malinis, at very efficient ang pagcha-charge nito. Ang inductor ay parang isang flywheel ng makina. Ang flywheel ay nag-iimbak ng energy habang umiikot at unti-unti itong nilalabas para tuloy-tuloy pa rin na umandar ang makina. Ganon din ang trabaho ng inductor. Nag-iimbak ito ng energy at unti-unti niyang inilalabas sa bawat pag-on and off ng MOSFET ng MPPT. Sa PWM controller naman ay hindi ka makakakita ng ganitong mga inductor. Mas kukunti ang mga pyesa nito. At karaniwang napakaliit lang ang size nito kumpara sa MPPT charge controller. Karaniwang ang efficiency nito ay mababa, around 70%, at hindi efficient gamitin sa mga malalaking solar panel. Karaniwang angkop lang itong gamitin sa mga small solar setup na may 100 watts na solar panel. Ang isang advantage lang nito ay napakamura kumpara sa MPPT charge controller. Ito yung isang halimbawa ng PWM charge controller na nilabel as MPPT. Pero pag binuksan mo ang loob nito, ay wala ka naman talagang makikitang inductor. Dahil nga PWM charge controller lang ito. At marami yung mga naglipa na ganitong charge controller. At kung isa kang baguhan sa pagsusolar at wala kang napapanood na ganitong video, ay baka mapapaniwala ka. At mapabili na rin dahil baka akala mo na napamura ka. Kumpara nga naman sa tunay na MPPT, ay di hamak na mas mababa ang presyo nito. May ilang piraso tayo dito ng PWM charge controller. Panoorin nyo na lamang po para sa inyong reference. At ipapakita natin yung kanyang internal components.
Ngunit kung ang solar panel mo ay mas mataas pa sa 100 watts, dapat ay magpalit ka na ng tunay na MPPT charge controller. So sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. At kung nagustuhan nyo ay pakilike naman. At subscribe na rin para madagdagan pa ang mga adik dito sa channel natin.